Kamusta mga klasiko sa 7 Blue? Ako nga pala si Ivan, ang magiging taga-kwento nyo. Pero bago tayo magsimula, tunghayan muna natin ang panimulaan ng ating storya, na dalawang magkapatid na laging nag-aaway. Ayoko na talaga sa'yo! Lagi ka na lang utos ng utos! Talagang kailangan mo akong sundin. Malamang, ate mo ako eh. Dapat mo akong galangin. Narinig ng ama ang kanilang pagtatalo, at tinawag silang pareho. Wala talagang tigil yung pag-aaway nyo ah. Sige, lumapit kayo dito at may kikwento ako sa inyo. Tungkol sa magkapatid na laging nagtutulungan at nagmamahalan. Eto na, simulan na natin ang ating storya. Tahimik lang kayo at makinig kayo sa akin ha. Noong panahong iyon, ayon sa alamat, ang pulong Mindanao ay wala ni kahit munting kapatagan. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming tao doon. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman. Subalit ang lagim ay biglang dumating, sa kanila na dati payapa. 4 na halimaw ang dooy nanalot. Unay si Kurita na maraming paa, at ganid na hayop pagkat sa pagkain kahit 5 tao ay kaya niyang ubusin. Ang bundok matutum ay tinirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Ang sinumang tao na kanyang mahuli agad nilalapa at ang laman nito ay kanyang kinakain ng walang anuman. Ang ikatlo'y si Pan na ibong malaki. Pag ito'y lumipad, ang bundok ng bita ay napapadilim ng kanyang pakpak. Ang lahat ng tao sa kuweba ay tumatahan upang makaligtas. Sa salot na itong may matang malinaw at kukong matalas. Ang bundok kurayang pinanahanan ng maraming tao ay pinagpaglagim ng isa pang ibong may 7 ang ulo. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko, pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng tao. Ang kalagim-lagim na nakasarapitan ng pulong Mindanao ay nagdulot lungkot sa maraming bayan at mga kaharian. Si Indarapatra na haring mabait, dakila't marangal ay agad na nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal. Prinsipe Sulaiman, ako'y sumasamo ng inyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulong mo't habag. O mahal na hari na aking kapatid, ngayon din lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim ng tabak. Binigyan ng isang singsing at isang espada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Kanyang inilagay sa bintana ang isang halaman at saka nagsulit. Ang halamang ito'y siyang magsasabi ng iyong nasapit. Nang siya'y dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita, siya ay nagmasid at kanyang natunghan ng maraming nayong. Walang kahit isang taong tumatahan, no? Ikaw, magbabayad ka, mabangis na hayop, yaong kanyang wika. Di pa nagtatagal ang kanyang sinabi, nagimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kuritang sa puso'y may puot. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang sa malagot ang tangang hiningi niyong si Kuritang sa lupa ay salot. Tumatag ang puso nitong si Sulaiman sa kanyang tagumpay kaya't sa matutom. Ang hinanap naman ay si Tarabusaw sa tuktok ng bundok ang kanyang namalas ang nakahahambal na mga tanawin. Ngayon di lumabas ng ikaw'y mamatay. Noon di nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok at ilang saglit pa ay nagkaharap silang puso'y nagpupuyos. Yaong si Sulaiman may hawak na tabak na pinag-uulos. Ang kay Tarabusaw na sandata napasanggang panghangablos. At sa paghahamok ng dalawang iyong balita sa tapang, ang ganid na hayop sa malalaking pagot ay napahundusay. Ang takdang oras mo ngayon dumating na!
Sigaw ni Sulaiman at saka sinaksak ng kanyang sandata ang puso ng halimaw. Noon din nilipad niyong si Sulaiman ang bundok ng Bita. Siya ay nanlumo pagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ilang sandali pa ay biglang nagdilim, gayon maaga pa, at kanyang natantong ang kalawang ibon ay dumarating na. Siya ay lumundag at kanyang tiyanga ang pakpak ng ibon. Datapwat siya ring ang sinmang palado. Nawagsakan niyon sa bigat ng pakpak, ang katawan niya ay sa lupa bumaon, kaya't si Sulaiman noon ay nalibing na walang kabaw. Ang kasawayang ito ay agad nabatid ng mahal na hari, bagkat ang halaman noon din nalantat sa nga ay nangabali. Siya ay patay na! Ang sigaw ng kanyang namumutlang labi. Nang siya'y dumating sa bundok ng Bita ay kanyang binuhat ang pakpak ng ibon. Ang katawang pipi ay kanyang namalas. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala. Biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lugaming bangkay at laking himala. Ang kanyang kapatid ay dagling na buhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katawaan. Saka pinauwi itong si Sulaiman sa sariling bayan. Sa bundok ng Kuray ng kanyang sinapit ay agad hinanap ang ibong sa tao ay nagbibigay lagim at nagpapahirap. Dumating ang ibong kay laki ng ulot ang kuko matalas, subalit ang kalis ni Indarapatra ay nagwagi sa wakas. Sa kanyang tagumpay, binati siya ng puno ng bayan. Salamat sa iyo, buting bayani na ubo ng tapang, kami mga labi ng ibong gahaman ngayon nabubuhay. At kanyang namalas ng maraming taong nooy nagdiriwang, nabiyag ang puso ng mahal na hari sa ganda ng mutyat, kaya't sa noroon ay kanyang hiniling na lakip ng sumpa na sila'y ikasal. Noon di binuklod ng adhika ang kanilang puso. Mabuhay ang hari! Ang sigaw ng madla. Ang tubig ng dagat ay tila hinigop sa kailaliman at muling lumitaw ang lawak ng lupang pawang kapatagan. Si Indarapatra ay hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupo ng Pulong Mindanao. Pagkatapos ng storya ay magkapatid ay nagkaunawaan, sabi sa isa't isa, Pasensya na, huwag na tayong mag-away, bati na tayo. Ang ama ay natuwa at sinabing, O siya, dahil nagkabati na kayo, tayo magmerienda na. at natapos ang araw na magkabati na ang dalawang magkapatid. O kaya mga bata, maggalangan kayo ng mga kapatid nyo. Hindi lahat ng tatay maraming alam na epiko para ikwento at magpapapatino sa inyo. Sa muling pagkikita, para sa isang masayang storya, ako po si Jonathan, nagpapaalam na at umihiling na magkita ulit tayo sa susunod na storya ang aking ikwekento. Paalam!